Guys, for today's video, medyo quick video lang naman ang gagawin natin today. But this is important kasi kailangan kong sabihin sa inyo itong bagong release ni SEC ng mga listahan ng mga online lending apps and website na hindi otorisado ni SEC. Kung gusto mong malaman kung sino-sino itong mga lending apps na to or lending website na to at bakit importanteng malaman nyo to, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, sabi ko nga merong bagong listahan na nirelease si SEC. Nag-release na si SEC last year, November ng mga listahan. And ngayon, meron na naman. Bakit meron na naman? Anong pinagkaiba? Well, apparently, kasi nga, yung mga lending apps natin nag-e-evolve, nagdadagdag ng mga online lending apps. Possible na sila yung dati, tapos nagpalit ng pangalan ng app ngayon, tapos may panibagong pangalan sa App Store natin na hindi naman recorded or pinarehistro kay SEC. Kasi as of this moment, wala pang bagong approved na mga online lending apps na dapat nag-ooperate ngayon at madadownload natin from Google Play Store or Apple App Store. So, bakit nga ba importante to? Well, importante to because katulad nito na viewer ko na nagsabi sa akin, Sir, nabalitaan nyo ba na naglabas ang bagong listahan si SEC? Tapos, hindi daw registered si Tala at Atome. So, parang ako naman, hindi naman ako kagad naniwala dito. So, ang ginawa ko syempre, nag-investigate ako kung bakit si Tala at Atome ay hindi registered app. Though meron na akong hunch dito, but it was confirmed nung nakita ko yung listahan. Apparently, yung nakita niyang Tala and Atome ay hindi naman sila yung talagang si Tala at saka si Atome. Ang nakita niya doon ay yung Tala Credit na pangalan and yung Atome Peso, which is entirely different dun sa dalawang legit app natin. So, hindi na to bago di ba? Meron nga mabilis, di ba? Mabilis Cash, meron mabilis Tala Cash, yung mga ginagamit yung pangalan ng mga kilalang legit na online lending apps dun sa panibagong app nila. So, nagkakaroon ng confusion ng mga tao, iniisip na yung mga Tala Credit na yan, Atome Peso, ay mga legit na lending institution. Kaya, posible rin na sabi nila, nanghiram ako kay Atome Peso, laki ng interest, laki ng kaltas, which nagkakaroon sila ng maling akala. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel, dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So, please follow and support. So, ito na yung listahan natin na galing kay SEC. Okay, so advisory, List of unrecorded online lending platforms. Ipinapaalala na ang mga sumusunod na online lending platforms or OLPs, application at website ay hindi otorisado at hindi pinahihintulutan na mag-alok, mag-process o magpautang alinsunod sa SEC Memorandum Circular No. 10 Series of 2021 na nagpatupad ng moratorium sa mga bagong OLPs mula November 2 of 2021. So ito daw yung mga nakita nila sa Google Play Store. Nandiyan ang ZRT Cash, Fast Cash Loan, Temple Cash Secure Loan, Peso Money Easy Online Loan, Yaman Now Online Peso Loan, Peramada, Fast Pera PH Save and Fast Loan, US Credit, VIP Finance Easy Funding, and Capit Cash. Sa Apple Store naman, nandyan ang Tala Credit Loan App, ito yung kanina, nandyan ang Credit Pillar Smart Credit, nandyan ang Kuha Cash Loan App Philippines, nandyan ang Peso King Mabilis Cash Loan App, ito Mabilis Cash Loan App. Hay, nandiyan ang Dolo Loan, Atome Peso, Mabilis Cash Loan, Fund Circle Quick Peso Loan, Instant Loan Mabilis Cash Loan, Pera Cash, Quick Peso Loan App, Peso Now Loan App Philippines, Lucky Loan Happy Cash Loan App, Bilis Peso Mabilis Cash Loan, ITC Loan Mabilis Cash Loan App, Uicon Credit Loan App, and Peso Loan. Then sa website naman, nandiyan na MiCash, Bilis Cash, and Fuse Cash. And Flexible Cash Loan website. Yan. So basically, kung mapapansin nyo, mga ginagamit talaga yung mga kilalang mga online lending apps na legit. So nakikiride on sila dun sa kasikatan ng mga legit apps. And kung makikita nga naman ng ibang mga tao, sasabihin nila, nanghiram ako kay Atome. So, two ways yun. Nakakasira sa pangalan ng mga legit apps, and maluloko kayo dahil hindi po sila legit na apps. Meron lang limited number of
OLPs or online lending platforms ang dapat na makikita natin sa Google Play Store or even Apple App Store. And yung listahan na yan ay makikita nyo dito sa link na yan. So, dyan sa link na yan, nandyan lahat ng listed ng mga online lending platforms natin, yung mga lending companies na gumawa ng sarili nilang app. So, kung wala dito sa listahan na to, hindi po sila authorized na mag-offer ng loan sa atin. One more thing to highlight pala is that merong mga online lending platforms na hindi nga naglalagay ng apps nila sa Google Play Store or even sa Apple App Store. Pero nagkakaroon sila ng blast text message sa mga tao. And dun sa text blast message nila, nandun ang website nila na kapag pinuntahan mo, merong nakalagay doon na link na to Google Play Store or Apple App Store para i-download mo. But apparently, when you click the download button like sa Google Play Store, magda-download siya ng separate installer file na i-install mo na siya. Ibig sabihin, hindi siya dumaan dun sa Google Play Store. And this is a very red flag. Bakit? Kasi dahil hindi siya dumaan sa Google Play Store, hindi nasilip ni Google Play Store kung itong app ba na to ay sumunod sa standard nila. Kasi merong mga checks si Google Play Store and even Apple App Store to check the coding, kung maayos yung coding nila, or sumusunod ba sila sa privacy policy, or even baka meron kasi mga malware na kasama tong app na to, hindi nasisilip ng mga Google Play Store or Apple App Store. Kasi direct yan na download sa website nila. And kapag in-install mo yan, unverified na apps, yun. Posible pang ma-compromise ang inyong data or even ang inyong mga cellphone or bank account sa inyong cellphone. Thus, napaka-delikado po niyan. Kaya make sure na pag magda-download po kayo, through Google Play Store or through Apple App Store na po kayo magda-download. And make sure na yung da-download yung mga online lending platform ay nakalista dito sa listahan ni SEC. For our question of the day, satisfied ba kayo sa ginagawang mga public advisory ni SEC with regards to mga unauthorized lending app? Satisfied ba kayo o medyo kulang dahil once in a blue moon lang sila nagpo-provide ng update? Ano sa tingin nyo? At bakit? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Delia Alva Vlog at Delia Vlog 6751. Sabi po niya ay shoutout watching from Israel. Uy, taga Israel. Kay Miss Delia Alva Vlog, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat. And shoutout po sa mga kababayan po natin dyan, mga OFW sa Israel. Shoutout po sa inyo. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!